pasasalamat ni Annabel Calaclan para sa kanyang kaarawan. Gayun din ang pasasalamat ng Regacho family, Panlaki family, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and family, Gillette Yupanco, Angela Recafrente and family, Cervantes family, Rigodon family, Leonida Patrolia and family, Pilarzita Michelle Vargas, Eva Samio and family, Mrs. Edita Tolentino, natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sebelia Lim, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramona Neles Lim, Raquel Crame, Emmanuel Bueno, Emmeline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feni and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Tedenil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emelia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Eligio, Estelita, Ruth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Raon family, Baliezer family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Luna, Josephine Ligaspi, Jaime Godito, Daniele Guenelas, Josephine de Guzman, Marcelino Basco, Telma Vitirbo, Hil Kalina, Leonora Villaruel, Violeta Manrisa, Zia Angela Cachedo, Annabeth Luce, Kyle De La Cruz, Ignacio Javier, Vilma Arroyo, Marcelina Dayanan, Colin Iranista, Angelito San Gabriel Acompañado, Cecilia Andrade, Nelson Marciales at Elmer Tarantan. Natatanging kailingin nila Francis San Philip Molina, Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Lydia Kaskasan, Cecil Rigodon, Maria Teres Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, JC Salonga, Remedios Fajardo Sebeldia, Nelita Labo, John Mark Ramirez, Jasper J. Roda, Irma Ramirez, Maria Orquídea Samson and Sian, Cora Claudio, Cecilia Rigodon at Nen Borromeo. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jubencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Tros Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Sabiron, Emilio Sabiron, Natividad Sabiron, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Jose Geron, Wilfredo and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedrino, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Gary, Norma Indaya, Michael Rabino, Rosalie, Ernesto Banting, Hinara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Vismanos, Robert Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Salvador Alcacer, Romulo Alberto, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Mirna, Renato, Pedro, Virginia Ortiz, Lilian Salaysay, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santos, J. Kendrick, Michael Rubia, Corazon, Andres Federico, Alejandro, Lolita Lasaga, Rowena Eleuterio, Joseph, Cesar, Virginia, Josefero, Alberto Tambong, Josefina Cachedo, Luisito Adoracion, Romeo, Catherine, Lorenzo Sardia Jr.,
Norma Ibanez, Lorenzo Bonayon, Floren Bruce, Josepa Vicente, Rafael Marcelino Manapol, Rosario Salvador, Artemio, Rodolfo, Danilo, Beatriz, Romeo, Enrique, Sunny Amancio Sr., Aurora Picache, Ricardo Mayorga, Anita, Lourdes Donato, Marcelino Astoveza, Sidney Zamora, Corazon Briasa, Hansel Delantar, Maria Ann Militon Tumagan, Isidora Palmos, Cesar Romero, Fidela Bernardo, Dolor Paredes. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang mga kaluluwa ng biktima ng sunog sa Carvajal Street, Binondo, Manila, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Lumuhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyo sa kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan. Gayon din na mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at buot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kami mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo kaysa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din nating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Pinagbuklod, pinakaisa ng katawan ni Jesucristo. Ipinapanalangin ng Inang Birhen upang kahiling ay tugunin. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din nating ipagdangal si Maria nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala na ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo? Buhay ako, sabi ng Panginoon. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak. At ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katwiran. Hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga burol. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosa ng Israel. Hindi siya nangangalunya ni sumisiping sa babaeng pinapanahon. Hindi siya nandadaya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla ng nangungutang sa kanya. Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa nagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at mga tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya na magnanakaw, mamamatay tao at nagpapatubo, palagay ba ninyo'y mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginagawa. Magsisi nga kayo tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya't magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan ng atin pong itutugon. Diyos ko, sa akin likain, tapat na puso't loobin, tayo pong lahat. Diyos ko, sa akin likain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Tugon. Diyos ko, sa akin likain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyo'y pagliligtas. Ibalikat ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Tugon. Diyos ko, sa akin likain, tapat na puso't loobin. Hindi mo nanais sa mga paghandog. Sa hinaing sununog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Tugon. Diyos ko, sa akin likain, tapat na puso't loobin. Tumayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag ninyo silang hadlangan. Sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos." Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-19 na linggo sa karaniwang panahon at atin pong hilingin ang tulong at gabay ng mahal na Birhen ng Solidad upang atin pong lubusang maintindihan at maisabuhay ang mga salita na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa araw-araw nating pagtitipon sa banal na misa. Atin po muling balikan ang mga narinig natin na salita mula kay Kristo. Nung Lunes, ito ay tungkol sa atin pong pagganap ng obligasyon natin sa ating lipunan, tungkol sa usapin ng pagbabayad ng buwis. Tinanong ng mga tao kung nagbabayad ba ng buwis si Jesus. Kung kaya't inutusan niya si Pedro na manghuli ng isda. Ang sabi niya, kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Hindi porke tayo ay taga-simbahan na sumusunod kay Kristo, ay gagamitan na nating excuse para hindi tayo makapagbayad o magbayad ng nararapat na buwis sa ating pong gobyerno. Noong Tuesday o Martes, binilin sa atin ni Jesus na ingatan ninyong huwag hamakin ni isa sa maliliit na ito. Merong usapin tungkol sa sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit at dito'y pinaliwanag niya sa kanyang mga alagad ang kahalagahan ng pagiging katulad ng isang bata. Noong Miyerkules, sa bisperas ng kapistahan ng pag-aakyat kay Maria, ipinaalala naman sa atin kung paano ba yung tamang disposisyon o pagtingin natin kung sino nga ba talaga ang dakila, kung sino nga ba talaga ang maswerte, sino ang mapalad. Kaya't sinabi niya na higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kasi hindi naman talaga ang tatanungin sa atin ay kung ilang degree mayroon tayo, kung gaano ang na-accumulate natin ng mga bagay sa mundong ito, kundi kung paano tayo nakinig at tumupad sa mga salita ng Diyos. Nung Huwebes, sa mismong kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit, ang sabi dito, kung saan ipinahayag din kay Maria na higit na mapalad, tungkol sa pagiging mapalad ni Maria sapagkat nanalig siyang matutupad ang ipinasabi sa kanya ng Panginoon. Kahapon, Biyernes, ang sabi naman sa atin tungkol sa usapin din ng paghihiwalay. Sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. Ganon din kapag ang babaeng hiniwalayan, pinatulan ng iba o pumatol din sa iba, nangangalunya rin.
At sa bawat paghihiwalay ng mag-asawa, sino ang labis na nagdurusa na naaapektuhan? Ang mga bata. Doon ang gagaling yung kanilang tampo, kung hindi man galit, kawalan ng tiwala sa Diyos. Kaya nga ang sabi dito, ngayong araw na ito, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Kaya lang, yung kung pagninilayan natin, dahil sa ating mga desisyon, ito yung mga nagiging hadlang para ang mga bata, habang bata pa, ay matutong lumapit sa Diyos. Kaya lang, dahil nga sa kanilang damdamin, yung mga emosyon nila, no, na hindi nila maintindihan bakit kailangan mag-away ng mga magulang nila, bakit kailangan maghiwalay ng mga magulang nila, lalong-lalo nang makita bakit may kani-kanila ng pamilya ang kanilang mga magulang. Kaya mas ninanais nila, no, parang nabubuo sa kanilang damdamin yung pagre-rebelde. So bakit pa siya magsisimba? Kasi nagdarasal naman siya, pero bakit naghiwalay ang kanilang mga magulang? At ito yung mga dahilan kung bakit ngayon masasabi, ba't ayaw nilang magsimba? Bakit maraming kabataan sa panahon natin ngayon, no, nawawalan sila ng amor, nawawalan sila ng tiwala sa simbahan, kasi sa loob pa lang ng tahanan, hinadlangan na ng mga magulang ang kanilang paglapit sa Diyos. So ito po ang paalala sa atin. Sana po patuloy natin na pagnilayan itong mga salita na ibinigay sa atin ng Diyos. Nang sa ganon, kung ano man ang ating mga gagawing mga desisyon, lagi nating maisaalang-alang kung ito ba ay maglalapit sa mga bata patungo sa Diyos o ito magiging dahilan ng kanilang paglayo sa Diyos. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi, at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanilang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, a Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aali ng sarili, sa gawa at panalangin. At mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit.
Kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna, patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ang bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine at sa buong mundo at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan, lalo na sa Ukraine, ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Panginoon, aming halain, itong alak at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay mapagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, nilagpas
walang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa karitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, yung hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo,
ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Walang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, Eceli pandis ostium, bella premunt hostilia, darobur per auxilium, unitrino quedo minno, sit sempiterna gloria, kibitam sin letermino, nobis domet in patria. Purihin natin ang amang nasa langit, pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Purihin ng Diyos magpakailanman. Purihin natin sa Jesucristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aali ng sarili. O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na Birhen ng Soledad, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal. At iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Kapag ako nag-iisa at walang makasama, kapag ako
masulyapan lamang kita na alam kong ako'y hindi nag-iisa sa pagpasan sa mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot at pangamba ay laging nagbabadya, masundan lamang kita ina paglalakbay ay anong ginhawa sa pag-asa na dulot ng iyong akay. Oh, mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Puso nga ba hindi mo hinayang mag-isa? Oh, mahal na ina, sa'yo ako umaasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga. Reynang ina, kaya naman mahal kong ina, ako na tumanggap ng iyong pagpapala sa iyong paanan. Ako ay nagpapatira pa, naririto ako. Oh, ina, upang puso ko'y italaga sapagkat ikaw ang ina kong reyna. Oh, mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Puso aba
Magsiliwad po lahat. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad. Tayo po lahat. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan, sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi. Makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso na lubhang namimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus, upang ako ay matutong maghinagpis ng dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa iyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamisin kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay pinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng iyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak. Nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal na samahan ako sa debusyong ito. Kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami. Ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig, bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras. Lahat ng ito, dahil sa masiding pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig mo na naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Sa katahimikan ng puso, banggitin ang kahilingan sa pagdidevosyong ito. Tayo po lahat, Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Magsitayo po lahat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
nostro quotidiano da nobis odie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Magsiluhod po lahat. Pangwakas na panalangin. Nanilikluhod ako sa iyong paanan, o mahal na ina ng Diyos, bagamat sa wimbalad na makasalanan. Nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin ang makainam mong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay, kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso, upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang huwag akong maiwalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko ipinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa mo noong nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya. Sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan, sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang Kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang Kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng aba kong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalang saysay ang hibik kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mo ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, haya ng iyong anak, anak, haya ng iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus. Kung kaya't sa ngalan ni Maria, ay sinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay kahit pa ito ay puno na ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanyang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay tinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, o aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Siya nawa.
ergo sacramentum veneremur servi et antiquum documentum nobis sed attritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus coque sit et benedictio prosententi amotro que comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem cielo praesitis eis. Omne delectamentum enseabentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui, sacra mysterium venerari, ut redemptionis tui in fructum, in nobis iudites insiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Benedictus Deus, benedictum nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus, verus Deus et verus homo. Benedictum nomen Iesu, benedictum correius sacratissimum, benedictus sanguis eius, preciosissimus, benedictus Iesus in sanctissimo altaris sacramento, benedictus sanctus
Jesus Paracletus, benedicta Maria, Mater Dei, Maria Sanctissima, benedicta Sancta eius et Immaculata Conception, benedicta eius gloriosa Assumption, benedictum nomen Maria Virginis et Matris, benedictus Sanctus Iosef eius castis simus consus, benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis. Amen. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanks be every moment thine, be every moment thine. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulis pilieve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, adultis Virgo Maria. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit,
you prepare the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by her gracious intercession, in his commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death. Through the same Christ our Lord, Amen. may the divine assistance remain with us always. Amen. Good morning po. Good morning, Father. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga hirap, ng bata ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag papabayaan. Ito'y na ng aming buhay. Kami rin ay arin mo, mga anak kong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, ng bata ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas, o dakila ka,